Hello mga kababayan, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Araw pala ng Wednesday dito sa Canada. Liwanag naman. Sa video na to pag-uusapan natin kumusta na ba ako sa work ko after 1 year sa pagtatrabaho sa isang fintech company dito sa Canada. Kalain mo yun, bilis ang panahon. Nag 1 year na ako doon sa work ko. Nag 1 year ako nung April 2nd. Tama, April 2nd. So after 1 year, ano nga ba yung kakaibang naranasan ko? Or ano yung mga bagay-bagay na pwede kong i-share na tingin kong kakaiba or maganda sa company. Siyempre, ayaw natin magsabi ng pangit. Siyempre, wala namang perfectong company. Pero gusto ko lang i-share kung ano yung mga positive na nangyari sa akin after 1 year. Ano yung mga ganap, kumbaga. Okay, umpisahan natin. Last year, natanggap ako sa current work ko ngayon. So, doon sa hindi pala nakakaalam, pangatlong trabaho ko na dito yan sa Canada. Yung una is, pang-apat na actually. Yung una is nagtrabaho ako as warehouse worker ng 2 weeks. Tapos nakita ng may-ari kung sino ko, na-curious, nalaman niya yung background ko. Tinawag ako sa taas, yun yung term. So, naging accounting admin ako. Tapos, after 6 months, unfortunately, first time in my career na tinanggal ako or inalis, kumbaga. Hindi na lang sinabi yung reason. Basta inalis, ganun. So, next na work ko is, luckily, months pa lang before nung termination ko, naghahanap na ako ng mas okay na trabaho. Siyempre, mas malapit sa amin kasi nga layo nung travel ko from Brampton to Vaughan. Siguro naabot ako ng mga 1 hour na biyahe. Eh, paano pag winter? Delikado, diba? Saka masakit din sa gas. So, naghanap ako ng work. So, luckily, yung week na tinanggal ako, is in-offeran na ako ng job offer like a couple of days after nung may 2 weeks notice kasi yun eh. So tinanggal 2 weeks notice. Within 2 weeks na yun, 1 week pa lang is inana ako, parang may nakuha na akong work. So ang next na work ko, nagtrabaho ako sa isang private college. Hindi bilang professor, pero ang trabaho ko is nasa management naman ako. Manager, kumbaga manager ng mga paano ba yun, ng mga instructor, kumbaga. So nagtagal ako doon, mga 1 year and 2 months, 1 month, parang ganon. 1 year and 1 month, ganon. Tapos syempre, ang sa akin lang, gusto ko talagang bumalik sa corporate ever since. So, doon sa di nakakaalam, meron akong sa Pilipinas, nag-work ako as sa corporate ng 6.5 years. Tapos, from 2012 to 2017-18. Tapos, the rest, before kami umalis ni Leslie, which is 2022, naging university professor ako, kumbaga, sa mga university. Pero ever since nung period na yon, syempre hindi, sa totoo lang, hindi kasi beneficial financially yung kita sa academe. Kasi alam namin ni Leslie na gusto namin umalis talaga. Hindi talaga pang long term yung gusto namin ni Leslie pagpunta sa, like, pag-stay sa Philippines. Gusto ko talaga namin umalis. So during the period na yun, gusto ko talagang mag-corporate.
yung almost 4 years na nasa academy ko, gusto ko talaga mag-corporate kasi nga mas malaki talaga ang offer para at least paano makapag-ipon-ipon kami ng mas malaki ni Leslie. Unfortunately, hindi ako binigyan ng chance na magtrabaho sa corporate. Pini-M ko yung mga college friends ko, biglang PM kung pwedeng i-refer niya ako. So minsan yung iba hindi fit sa skill, or yung iba overqualified daw. Like, yun ang sabi nung ibang kakilala ko, overqualified, ganyan. Gusto ko talagang pumasok sa bangko nun, kahit ano, basta corporate, kumbaga, para fresh start lang, kumbaga. Tapos, yun nga pagdating ko sa Canada, nag-warehouse ako 2 weeks, admin, tapos sa private college. Ngayon, last year, 2024, sa wakas, nakapasok na din ako sa corporate. Kasi nag-apply na ako noon eh. Noong 2024, early 2024, January pala nag-apply na ako. Tapos, nakita ko yung job posting. Sobrang generic lang. So, parang Excel lang kailangan. Marunong ka mag-Excel. Medyo may pagka-accounting konti. In-applyan ko, syempre. Tapos, tinawagan ako, naka-interview ako, nakausap ko yung director, yung US director. Syempre, Jollibee, bida-bida. Syempre, ipakita mo na, sobrang excited ka, kaya ko, positive. Kumbaga, kung na-interview ko kasi, yun din natutunan ko dun sa previous work ko sa private college. Kasi, parang nagte-training sila kung paano ka sumagot sa mga interview, ano dapat yung ilagay mo sa resume mo. So, laking bagay talaga na nakatulong yung ganong training na ini-interview ko. May mga ini-interview ko kasi yung mga staff. So, tinuturuan ako ng boss ko kung paano sumagot na maayos. So, yun, in-apply ko yun dun sa interview ko sa 2 director dito sa current work ko ngayon. And then, after 2 weeks, in-offeran ako. Tinanggap ko na kahit, syempre, hindi ko naman tatanggapin yun kung lower dun sa current salary ko. Tinanggap ko kasi mas mataas. Saka, lilipat na din kasi kami ni Leslie nun. Sabi ko, okay na yan. Sa Oakville, okay naman. Di matao and stuff. So, yun ang kwento. Napunta ako dito. Tapos, nag-start ako April 2nd. April 2nd, yung boss ko, sobrang bait. Shout out, Chris. Sobrang bait ni Chris. Talagang, parang puti siya, pero sobrang bait. So, tinuturuan niya talaga ako ng maigpit. Kasi yung industry na yan, guys, yung fintech company na to, malayo siya sa experience ko na corporate. As in, malayo. Kasi fintech company, tapos sa lending siya. Lending meaning pautang. Hirap kasi explain eh. Masyadong technical. Pero yun, nagpapautang sila. Pero yung company namin is more of nagbebenta ng mga leads. Kumbaga, hirap explain. Pero ibang na lang, vlog na lang yun. Kasi medyo technical yung trabaho ko. Yung industry na yun. Kakaiba siya. Wala sa Pilipinas to. Kaya maninibago ka. So, tinuruan niya ako, training niya ako. Masaya ako. Sobrang daming work, kumbaga. Sobrang daming task. Pero, nasanay kasi ako dun sa previous work ko na sobrang daming trabaho. Nililista ko lahat, pina-priority ko yung mga task ko. Everything na kailangan kong gawin, kailangan step by step. So, yun ang nakatulong sa akin sa work ko ngayon. Na talagang may task ako. Talagang nililista ko yung mga click here, click that. Parang guide talaga. Para pag kunwaring nakalimutan ko, may babalikan akong guide. Hindi yung kakapain ko, tapos magkakamali ako. Ayoko nang ganun, di ba? After like 2 weeks, ganun, or mga 3 weeks, 4 weeks, biglang kinausap ako ng boss ko, yung director, sabi, nag-resign na siya. Sabi ko, paano yun? Sino magtuturo sa akin? Ikaw ang nagtuturo sa akin, di ba? Kasi nga, guys, ang trabaho ko dapat is yung trabaho ng director na under operations. Lahat ng trabaho niya,
sa akin mapupunta. So, ibig sabihin, para akong talagang kanang kamay niya na ititrain niya na ikaw bahala sa lahat ng operations, ako kakausap sa clients, ganyan-ganyan. Biglang umalis. Patay, sabi ko. Paano na to? Yung parang walang papalit yata. So, ang magiging next na boss ko is yung taga-US. Sabi ko, paano ko matututo dito kung hindi in person? Kumbaga, ang galawan niya, since taga-California yun, online. Paano ko matututo nito? So, natuto ako sa kanya, pero hindi kasi yung mga task ko medyo routinary, hindi man sobrang routinary. So, buti na lang nakalista lahat ng mga kailangan kong gawin. So, kung ano man ituro yung boss ko taga-US, nililista ko din, pero hindi naman masyadong konti lang tinuro niya sa akin. Ginaguide niya lang ako kung paano gawin ng tama. Ginaguide niya ako kung paano gawin ng tama yung mga tasks. Yun ang natutunan ko sa kanya. So ngayon, syempre ang talagang kausap ko talaga is yung accountant kasi nga ako nagpo-produce ng report, in-explain ko sa kanya, tapos ako din nagre-report sa mga big boss like yung CEO, CFO, mga director, kung kumusta na yung profit and loss ng company namin, okay ba, anong kailangan gawin, ano yung mga ginawa namin. So yun yung after 1 year, yun na yung task ko. Okay naman, marami akong natutunan talaga sa industry na to kasi kakaiba siya, wala nito sa Pilipinas. Sobrang dami kong natutunan. So more of operation side. So parang simula this year, mga Feb, ganyan, medyo tinuturuan na ako ng medyo technical. So kasi kailangan linking ng system, so medyo IT na. So excited ako na matutunan talaga. Kasi nga kakaiba, talagang hindi tinuro sa school, hindi tinuro sa kahit anong certification na nakuha ko, sa lahat ng seminar, wala. Hindi siya tinuro. So, talagang, kasi ako, kung may bagong pwedeng matutunan, na libre, na ikakagaling mo, talagang excited ako, talagang yung tuwa ko, go. Kahit sa ibang tao, sobrang dami na. Kahit isipin ng ibang tao, underpaid kasi ang dami nang ginagawa. Okay lang sa akin. Kasi ang sa akin, mas importante yung matutunan ko. Pag naghanap ako ng ibang opportunity at present ko na ito yung mga natutunan ko, impressive. Yun yung thinking ko. Hindi ko naman sinasabi underpaid ako. Tingin ko, hindi kasi ako pwede magbigay ng number. Siyempre, ayaw ni Leslie. Tingin ko, tama, paano ba? Above minimum naman. Hindi ako magbigay ng number. Pero, hindi, basta, above minimum naman. Yun na lang yung masasabi ko. So, ano na ang next? Ano na ang next nung after 1 year ko? Wala akong balak maghanap ng work. Kasi sa akin, guys, first work ko nagtagal ako ng almost 7 years. So, bihira na nagtatagal ka ng ganun na 7 years o 6.5, 7 years sabihin mo na. Sa akin, may balak ako magtagal sa company na to. Kasi nakikita ko yung opportunity ko na umangat ako, na maging senior, na maging manager, senior manager, director. Gusto ko maging director, kumbaga. Kaya yung CEO, yung mga boss ko, yung direct reporting ko, CEO, talagang tinitrain ako kasi siyempre nakita niya kasi yung former boss ko na umalis, hindi niya dapat sasabihin sa akin. Kasi sabi ko, Chris, nag-aalala ako kasi paano na ako, ganyan. Kasi sa akin, wala namang problema yung trabaho, kakayanin ko. So sabi ng former boss ko, hindi ko dapat sasabihin to sa'yo, pero sasabihin ko na para yung confidence mo nirecommend ko na magaling ka, na mabilis ka matuto, ginagawa mo yung trabaho mo doon sa mga mismong big boss. Kumbaga sabi niya,
and dapat i-groom. Sabi niya, in-advise niya doon sa mga boss na i-groom ako to become i-groom niya ako within the company para umangat ako. Kumbaga, i-prepare, tulungan nila ako tulungan ng mga director na yon na i-prepare ako para sa mga higher positions. Kumbaga, yun ang sabi ng boss ko dati. So, ako tuwang-tuwa. Kaya, sige, challenge. Okay, so, ngayon, balak ko, stay lang ako, matuto ako, patience. Hindi kasi ako yung tipong, ay, gusto ko na mas malaking sweldo after 2 years, after 1 year. Hindi ako ganun. Hanggang may natututunan ako at hanggang may i-contribute ako, okay lang. Pero dapat hindi underpaid. Hindi naman ako underpaid. Kaya gusto ko magtagal. Hindi naman ako yung naghahangad na after 1 year kailangan ma-promote na ako. Hindi ako ganun. So, steady lang. Matututo ako. Taray kong best ko para syempre yung gusto natin maging director. Or kung may opportunity man in the future or nakita ko opportunity na pwede palang pwede gawing negosyo to na hindi ako maglalabas ng sobrang daming pera, or kung pumayag si Leslie or biglang i-hire ako na CEO or something, kukunin ko, diba? So yun lang guys, thank you.